Salamat po at salamat sa Diyos. Si Sis Carla Pambid naman po ang ating puntahan mula sa Palayan City, Nueva Ecija, isang born again. Kapatid na Carla, sige tuloy ka. Nandyan si kapatid na Eli. Ano ang iyong katanungan? Magandang gabi sa iyo. Hello po, magandang gabi rin po, Brother Eli, Brother Daniel. Ang katanungan ko lang po, gusto ko pong maliwanagan at maunawaan po yung sa tinutukoy po sa Gawa verse 1, chapter 1 verse 4 to 5, tsaka po sa 2 verse 1 to 4. Doon po sa tinutukoy doon sa bautismo po sa Espiritu Santo at pagpuspos doon sa Espiritu Santo. Na ang pakahulugan po kasi sa born again, ito po yung speaking in tongues po na tinutukoy nila. Ano po ba talaga yung ibig sabihin po ng verse na yon? At ganoon din po yung sa pananalangin po sa Espiritu Santo sa tinutukoy po dun sa Judas 1 verse 20 po. Maraming salamat po. Maraming salamat din, kapatid. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy, sasagutin kita. Mahaba kasi yan, no? Sasagutin kita sa isang paraang shortcut na. Alam mo, lahat ng Kristiyano nabautismuhan sa Espiritu nung unang siglo. Baka hindi tinuturo sa'yo, lahat sila binautismuhan sa Espiritu Santo. 12:13 ng unang Korinto. Pakinggan mo, kapatid. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ayan, lahat sila, Hudyo, Grego, Barbaro, Sita, alipin, laya, kahit anong klaseng taong naanib sa iglesia noong una, sapagkat sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Nangyayari yung bautismo sa katawan. Alin ba yung katawan na doon nagaganap yung bautismo? Doon sa 1:18 ng Kolosas, ganito nakasulat. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan ay ang iglesia. Sabi ng Apostol Pablo, sa isang katawan, binabautismohan tayong lahat sa isang espiritu. Sa isang espiritu, binabautismohan tayong lahat sa isang katawan o sa isang iglesia. Hindi sa maraming iglesia. Ang mga Kristiyano naging kaanib sa isang iglesia lang. At binautismohan sila sa espiritu doon sa isang iglesia o sa isang katawan. At pinainom silang lahat, tayong lahat ang wika, pinainom sa isang espiritu. Kaya mga apostol, si San Pablo, nabautismohan sila sa espiritu, mga unang Kristiyano. Ngayon, ang ibig bang sabihin, kung nabautismohan sa espiritu, mag-i-speaking in tongues, kagaya ng interpretasyon nitong mga Pentecostal na ito, talagang itong mga taong ito, kakapal ng, ang tatapang ng, parang walang kahihiyan sa Diyos para interpretasyonan na ang pruweba na ikaw ay nabautismohan sa Espiritu, mag-i-speaking in tongues ka. Kalokohan yan. Wala sa Biblia yan. Imbento ng mga Pentecostal yan. At para patunayan ko sa iyo, kapatid, na kalokohan yan, lahat ng miyembro ng unang iglesyang sumunod kay Kristo, nabautismohan sa isang espiritu, pinainom sa isang espiritu. Nag-i-speaking in tongues ba silang lahat? Basahin natin ang unang Korinto 12:28. Diyan din, sa 12:13 tayo nagbasa. Punta lang tayo sa 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Kaya, lahat ng nabautismuhan nung una, nagumpisa tayo sa 12:13,
binautismohan sa isang espiritu, pinainom sa isang espiritu, doon sa isang katawan. Na yung katawan na yung iglesia. Then nabautismohan sila, nalagay na sila sa iglesia. Ang Diyos ang wika, naglagay ng ilan sa iglesia. Pagkatapos na mabautismo, nagiging bahagi na ng iglesia. Unang-una mga apostol, ikalawa, propeta, ikatlo, guro, etc. Pagdating sa 29, ikaw na ang sumagot, kapatid na Carla, no? Sagutin mo itong tanong na itatanong ng Biblia. Sa 29, Lahat bagay mga apostol? ang sabi mo, ano sagot mo, kapatid na Carla? Lahat ba nung binautismohan, lahat ng nilagay sa iglesia ng Diyos, lahat ba apostol? Hindi po. O eto pa, tuloy natin. Sagot ka, kapatid. Lahat bagay mga propeta? Hindi po. Lahat bagay mga guro? Hindi po. Lahat bagay mga manggagawa ng mga himala? Hindi po. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? Hindi po. Nagsasalita baga ang lahat ng mga wika? Hindi po. Hindi, ikaw na sumagot oh. Kapatid na Carla, itin mo, ang liwanag, ano? Lahat sila nabautismohan sa Espiritu. Diba? Tayong lahat, sabi ni Pablo, dun sa 12:13. Hindi naman magkakalayo yan sa Kapitulo 12 yan Sa isang Espiritu, binabautismohan tayong lahat sa isang katawan. Maging Hudyo, Grego, Alipin, Laya. Tayong lahat, sabi ni Pablo sa iglesia, pinainom sa isang Espiritu. Nung mabautismohan na, nagkaroon na ng kanya-kanyang party sa iglesia. Una-una, mga apostol. Ikalawa, propeta, guro, himala, kaloob na pagpapagaling, pagtulong, pamamahala. Lahat baga apostol? Hindi. Bakit? Hanggang ngayon nga, may nagkiklaim na apostol daw sila Hindi pwedeng lahat ng nasa iglesia apostol. Kaya nga ako, kahit kapiraso, kahit sa guni-guni, hindi ko ginagamit yung titulo na apostol ako Meron lang mga pangahas dyan, na kagaya ni Periol na apostol daw siya. Ang apostol, tapos na yan. Natama na yung bilang ng apostol, di ka na kailangan dumagdag pa. Bakit? Sabi ni Pablo, silang mga apostol nung panahon na yon, kahuli-hulihan na sa lahat. Kaya hindi pwedeng sa iglesia, lahat apostol. Bakit? Basahin natin ang 4:9 ng unang Korinto. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Tamo yung si Apostol Pablo at saka si Bernabe na ang kahuli-hulihang apostol. Wala ka nang mababasang iba pang apostol sa Biblia, kapatid. At saka halimbawa, kapatid na Carla, mag-isip ka. Halimbawa, apostol si Periol, apostol yung apostol ng Mormons, apostol pareho lang sila ng mga apostol. Bakit pagdating doon sa bayang banal, ang inilagay na pangalan ng 12 apostol doon sa pundasyon ng Bagong Jerusalem? Pakinggan mo sa 21:14 ng Apokalipsis. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan. At sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Tamo, yung kuta ng bayang banal na ang saligan noon, yung foundation, bawat isang foundation, 12, nakasulat ang pangalan ng 12 apostol. Saan kaya mababasa si Apostol Periol doon? O si Apostol ng Mormons, si McConkie,
o si apostol ng kung sino pang mga apostol yang nagpapakilala na yan. Limitado yung bilang ng mga apostol 12 yung una para sa Israel, tapos nagdagdag ng 2 para sa Hintil. At si Pablo at si Bernabe, ang pang-14 na apostol, pang-13 at pang-14, sila ang apostol hanggang sa kahuli-hulihang hangganan na ng lupa. Hindi na kailangan maglagay pa ng periol sa Pilipinas. Basahin natin ang 13:46 ng Gawa, kapatid na Daniel, hanggang 47. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito, kami ay pasa sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kaya ang pagka-apostol ni Pablo, unto the uttermost part of the earth, hanggang dito sa Pilipinas, hanggang sa atin, hanggang dito sa West, ang pagka-apostol ni Pablo at saka ni Bernabe. Sila na ang kahuli-hulihan sa apostol. Baka rato-rato mo may lumitaw na apostol sa Pilipinas. Sigurado ako, bula ang apostol yan. Yun sinasabi sa 11:13 ng 2 Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Nagpapakunwari lang na apostol ni Kristo. Hindi naman talaga apostol. Bakit? Ang apostol bumubuhay ng patay. Yung apostol ng mga Mormons, kahit ipis lang, hindi makakabuhay yun . Ang mga apostol nagpapabangon ng patay. Ang kanilang kapangyarihan, para kumbaga, ang kapangyarihan nila, extraordinaryo. Hindi kagaya ng mga nagpapanggap na apostol ngayon. Nagpapagaling daw sila. Ba't ngayon, kung talagang kayo nagpapagaling, ba't hindi kayo lumabas ngayon? Punong-puno ang mga ospital sa Pilipinas. Wala na raw kama sa San Lucas, sa St. Luke's. Wala na rin sa Medical City, nauubusan sa dami ng may sakit. Kung kayo talagang mga apostol, lumabas kayo ngayon at magpagaling kayo. Yun namang nagsasabing siya raw ang anak ng Diyos. Ba't hindi ka lumabas at pahintuin mo itong COVID? No? Sabi kasi ng WHO, there will be no return to the former normal. Di na tayo makakabalik dun sa dating normal in the seeable future, sabi nung sekretaryo ng WHO, ng World Health Organization. So sa kanilang pagtaya, magtatagal itong pandemyang ito. Itong mga nagpapanggap na apostol ngayon, ang apostol ni Kristo kasi nakakapagpagaling ng lahat ng karamdaman, lahat, kasama ang COVID doon. Kung talagang apostol ka, ba't di nyo pagalingin ngayon yung mga may COVID, nahihirapan ang mundo? Marami namang apostol ngayon na naglitawan sa iba-ibang panig. Ba't hindi nyo pagalingin? Kasi ang mga apostol, kapatid na, hindi panunuya, kapatid na Carla. Ang talagang mga apostol, mayroong kapangyarihang magpagaling ng lahat ng karamdaman. 10:1 ng Mateo. Pakinggan mo. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Yan ang power ng mga apostol. Binigyan sila ng kapangyarihan.
para mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit. Itong mga apostol ngayon, takot din sa COVID eh. Kung talaga kayong apostol, dapat meron kayong equal na power with the first apostles. Pero hindi mangyayari yun. Kaya nga hindi sila makapagpabuhay ng patay. Hindi nga sila makapagpagaling ng lahat ng sakit. Meron daw na pagaling, masakit ang ulo. Nilay hands, gumaling. Masakit ang ulo. Yung nabiyak ang ulo, napagaling nyo. Itong mga nagpapanggap na apostol na ito, panahon na para patunayan nyo ang pagka-apostol nyo na yung mga sari-saring sakit ngayon, pagalingin nyo. Kasi si Kristo, ganun ang ginawa, pati mga apostol, pinupuntahan nila yung may sakit talaga para pagalingin. Gis 38 ng gawa. Pakinggan nyo, kapatid. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Nagpapagaling si Kristo, naglilibot. Kasi nung panahon na yun, wala namang ospital na kagaya ng ngayon. Itong mga apostol ngayon at mga Kristo, hindi na kayo maglilibot. Sasakay ka lang sa jet mo, baba mo doon sa ibabaw ng PGH o kaya sa Medical City. At pagalingin mo lahat yung mga tao ron. Naging miyembro mo sana lahat yun. Hindi ka na masyadong mahihirapan na maghanap pa. Lahat ng may sakit, pagalingin mo, gaya ng ginawa ni Kristo. Nagpapagaling ng lahat ng pinahihirapan ng diablo. At ang mga apostol naman, nagpapagaling ng lahat ng sari-saring karamdaman at mga sakit. Ito mga apostol ngayon kaya hindi katakatakang hindi apostol talaga yan. Kasi nang bautismohan ng mga unang Kristiyano, may inilagay na apostol, may inilagay propeta, may inilagay mga guro, may inilagay na manggagawa ng himala, may kaloob na pagpapagaling, may magsasalita ng wika. Nagtanong ngayon si Pablo, lahat ba apostol? Hindi. Lahat baga propeta? Hindi. Lahat ba mga guro? Bawal. Bawal lahat maging guro 3 ng Santiago, versikulo 1. Pakinggan mo kapatid. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ayan bawal nga lahat guro Kaya sabi ni San Pablo, lahat ba apostol? Hindi. Lahat ba propeta? Hindi. Lahat ba guro? Hindi. Lahat ba nagsasalita ng wika? Hindi rin. Para sabihin ngayon na pag nabautismo ka sa Espiritu Santo, magsasalita ka ng wika, kagaguhan. Aral na katarantaduhan ng mga Pentekostal yan. Ang buong iglesia nung una, nabautismoan sila lahat, pero hindi lahat nagsasalita ng wika. At kung may magsasalita ng wika, may requirement. Kailangan may mag-i-interpret ng wika para maintindihan ng mga nakikinig. 14, 27, 28 ng gawa. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat, kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. Tumahimik ka sa iglesia kung walang interpreter. Yung tagapagpaliwanag, yun ang mag-i-interpret nung sinasabi mo. Bawa, sinabi mo, isang wika, binanggit mo. May mag-i-interpret ng wika para lahat ng nandun makakaintindi. Kasi nga, foreign tongue other tongue, sabi ng Biblia. Ibig sabihin, hindi yun ang tongue o wika ng lahat ng nandoon. Kaya pag may magsasalita ng wika, kailangan may nag-i-interpret. Englishin natin, kapatid na Daniel. 14:27. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3,
and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. If there is no one that can interpret, tumahimik ka, ikaw na magsasalita ng wika, huwag ka na magsalita. Kasi, kung walang mag-i-interpret dadaldal ka ng dadaldal, wala naman makakaintindi sa wala naman mag-i-interpret. Daldal ka ng daldal. Ang sabi ng Diyos, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Itong mga pastor, naku, ano pinagpapapahangaan tao. Asyala po ng mga tarang sino nag-interpret? Eto, tinan mo itong isang ito. Tinan mo kung may nag-i-interpret kay Kibuloy. Nagsasalita daw ng wika. Sino nag-interpret? Tinan mo ito. May nag-i-interpret ba? Asalapata-pata. May nag-i-interpret. Anong pata yon? Pata ng baboy o pata ng baka? May nag-i-interpret ba? Ba't ka kailangan magsalita ng ganyan? Hindi naman naintindihan ng mga spinak ng mga ang kaharap mo, 90% mga Bisaya. Ba't ka kailangan magsalita? Pata-pata. May nag-i-interpret ba? Wala. Di tumahimik ka o nagpapahanga ka lang na para patunayan mo, ako may Espiritu Santo ako kasi nagsasalita ako ng wika. Kahangalan yan. Kung halimbawa walang mag-i-interpret, tumahimik ka, wag ka na magsalita. No? Kasi yun ang nasa Biblia. Walang mag-i-interpret 14:9 ng unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Magsasalita ka sa hangin, walang makakaintindi, walang mag-i-interpret, parang nagsasalita sa hangin, kamukha mo noon. Kaya pinahuli ko itong isang pastor dito sa Brazil. Nagsasalita daw ng wika. I-tape mo ako, i-tape mo. Ito, papakita ko sa iyo kapiraso, kapatid. Ito Ein Weg nicht frei. Du homem caminhas. Ein Weg hinein zur Vorbild. Quanto mais orarem, quanto mais chorarem, mais sentirão o vosso vazio e a distância que estão de mim. Mas quanto mais descerem, eu também. Sabi ko, iti-tape mo. Tapos lagyan mo ng ang tawag doon, subtitle. Ang sabi niya, Hindi sinit solo sopobit. Ang sabi nung nag-i-interpret, quanto mais orarem. Hindi sinit sopobit. Quanto mais orarem. Tinininterpret sa Portuges. Ang ibig sabihin nung quanto mais orarem, gaano pa karaming pagdarasal. Tapos, sinuloy pa. Rabing guides, jurate, safe, short. Ang interpretasyon, quanto mais chorarem. Bakit yung quanto mais magkaiba? Pareho lang naman ang ibig daw sabihin nun. Yung pangatlo, ang ditskilya siyang kagatin. Ewan ko kung sino kakagatin ito. Ang interpretasyon naman nun, nag-i-interpret, quanto mais desereng. Kung kayo nag-iisip, mga kapatid, yung salitang quanto mais, 3 beses sinasabi sa Portuges yun ang interpretasyon. Pero walang kapareho dun sa mga pinagsasabi. Kundi sit nit sopobit, quanto mais orarem. Dapat,
kung susunod, quantumize uli, dapat Hyundai needs again. Pero hindi. Raven, guides, durate, say short. Tapos, quantumize, suraring. Gaano ka pa karaming pagluha, no? Tapos, quantumize, disering. Agdich, kilya, siyag, kagatin. O, bakit walang nauulit dun sa sinasabi? Samantalang sa interpretation, inuulit lang. Quantumize. Halatang halata mo, niloloko mga miyembro niya. Alam nyo, hindi kaya ng budhi ko itong gaguhin ko mga miyembro sa iglesia. Kaya ako, pag nagsasalita ako ng wika, kapatid na Carla, may nag-i-interpret. Ini-interpret sa Chinese, ini-interpret sa Korean, itinatranslate yan sa iba-ibang wika sa mundo para maintindihan ng lahat ng nakikinig. Ang ating available translations, 18. Ang unang-unang translation, ang itinatranslate, Tagalog, from English, Portuguese, Spanish, Italian, German, French, Chinese, Japanese, Korean, Hindi, Nepali, Tokpisin, sa Twi, sa Ghana, Africa, sa Iyo, sa Ghana, Africa, sa Sinhala, sa Sri Lanka, Swahili, at saka sa Bahasa Melayu sa Malaysia. Bakit? Yun ang sinasabi ng Biblia. Magsasalita ako ng Tagalog, di naman maintindihan ng mga Nepalese, dapat i-interpret sa Nepalese. Magsasalita akong Tagalog, di naman maintindihan sa Tokpisin na language, sa Papua New Guinea, kailangan may interpretasyon. Yan ang order ng Biblia. Pag magsasalita ng wika, may mag-i-interpret. Pero kung walang mag-i-interpret, kahit marunong ka ng ibang wika, huwag ka nang magsalita, tumahimik ka na lang. Ba't nagsasalita sila ngayon? Nagpapahanga, wala namang interpreter. At wala namang nakakaintindi sa pinagsasabi nitong mga pastor na ito. Puro panluloko sa kapwa-tao ginagawa nitong mga to. Sabi ko dito sa Portuguese, dito sa Brazil, niloloko yung mga miyembro niya, halatang halata niloloko. Wala namang ganung existing na wika . Yung magsalita ng wika, gaya ng nangyari sa mga apostol, kapatid na Carla, naintindihan ng mga tao yung kanilang sinasalita kasi existing yung wika na sinasabi ng mga apostol. Basahin natin ang kasaysayan. Sa 2:1 ng Gawa, pakinggan mo kapatid. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay sa kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asya,
sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo. Mga Kretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. O, tingnan mo ito, kapatid na Carla, no? Nung dumating yung araw ng Pentekostes, yung 12 apostol, nandoon sa Jerusalem, nakakita sila ng mga parang dilang apoy, dumapo sa kanila. Galing sa langit yung mga dilang apoy. Tapos, nag-umpisa na silang magsalita ng wika. Nagulat yung mga tao na nandun sa Jerusalem kasi Pentekostes yan, ano. Yang Pentekostes, isang piyesta yan sa mga Hudyo na pinupuntahan nila. May mga Hudyo galing sa iba-ibang bansa. Kasi parang ganito, parang Pilipinas, ano? Mga Pilipino nag-abroad, ngayon meron na tayong mga henerasyon ng Pilipino na marunong ng Malaysian, marunong ng Japanese, marunong ng English, marunong ng Bombay, marami na. Pumunta uli ngayon sa Pilipinas. Dumating ang Pentekostes, yung mga Hudyo, galing sa iba-ibang bansa sa silong ng langit. So marunong na sila ng mga wika nila. Taga Mesopotamia, mga taga Ehipto, taga Asia, maraming binanggit si Lucas. Tayong mga Parto, Medo, Elamita. Narinig nila mga apostol nagsasalita ng wika nila. Iba-ibang wika. Nagtaka sila, hindi ba mga Galileo lahat ito? Itong mga apostol, taga Galilea lahat yan eh. Ang wika niyan, wikang Ebreo. Bakit sila nakakapagsalita ng wikang ating kinamulatan sa 2:8? Bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayo mga Parto, mga Medo, Elamita, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, sakop ng Libya, mga taga Cirene, mga taga Roma, mga taga Cretense, Arabe, naririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika. Aba, ang speaking in tongues pala, kapatid na Carla, mag-speak ka ng tongue na hindi mo kinamulatan. Na nung marinig nung mga taong naka-assemble sa Jerusalem, may taga Medo, may taga Pamphylia, may taga Asia, naririnig ka natin sa ating sariling wika, samantalang Grego yung nagsasalita, naririnig nila sa salita ng Ehipsyo, salita ng ng Arabe, salita ng mga taga Ponto, taga Elamita, Cappadocia. Yun ang pagsasalita ng wika. Aba, itong mga Pentekostal, ang sinasabi hindi wika eh. Bakit? Wala namang gumagamit ng wika na yun eh. Wala namang existing na ganung wika kasi inimbento lang nila. Asyalapatalalala. Sino mag-i-interpret nun? Sino makakaintindi? Inimbento lang nila yon. Yung pagsasalita ng wika, kapatid na Carla, maging matalino ka. Nang magsalita ng wika ang mga apostol, ang wikang sinalita nila, naintindihan nung nakikinig. Kasi yung ginamit nilang wika na ibinigay ng Espiritu Santo, wikang nag-e-exist. Para halimbawa ako, nagsalita ako, no? Ang sinabi ko, Pilipino. Mga kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Diyos na pansinin natin, gamitin natin ang ating kaisipan, ang ating puso. Sinasabi ko sa Tagalog, naintindihan mo yan. Merong nakikinig na kapatid na hindi marunong ng Tagalog, kagaya ng taga Nepal. Meron tayong mga kapatid sa Nepal, meron tayong kapatid sa India. Kailangan mag-interpret. Kasi para sa kanila, ibang wika na yon.
other tongue yon. Kasi hindi naman yun ang wika nila na Tagalog. Kaya mapipilitan ngayon, dapat maglagay ka ng interpreter. Kagaya rito sa Brazil. Nung dumating ako rito, di ako marunong ng Portugis eh. Umupa ako ng translator. Siguro 4 na translator yung inupahan ko. Napakamahal mag-upa. Eh, buti ngayon, hindi na ako masyadong umuupa kasi marunong na ako ng Portuguese. Pero pagka magsasalita ka, hindi naman nila maintindihan, kailangan mo interpreter. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kung walang interpreter, huwag ka na magsalita ng wika, tumahimik ka. Dapat kasing sasabihin mo, maiintindihan nung nakikinig. Yun ang tinatawag sa Bibliang speaking in tongues. Speaking in other tongue. Hindi speaking ng katarantaduhan na walang makaintindi. Inimbento lang ng pastor. Yung other tongue, kagaya ni Pedro at saka ng mga apostol, nagsalita sila ng salitang Medo, Asya, Arabe, mga salita ng Taga-Roma, mga Elamita, naintindihan ng mga taong nasa Jerusalem. Ba't nagsasalita sila ng wikang ating kinamulatan? Wikang sarili nilang, their own tongue. Ang ibig sabihin ng tongue, wika ng sarili nilang tongue. Kaya naintindihan nila. Pero ngayon, itong ginagawa ng Pentecostal, para makapagpahanga, para magpakunwaring meron daw silang Espiritu Santo, iimbento nang wala namang nakakaintindi. Kung sabihin ko sa iyo ngayon, kapatid na Carla, ako nagsasalita ako ng wika pwede ko sabihin nagsasalita ako ng wika na I'm speaking in tongues. Kasi nagsasalita ako ng Ilocano. Nagsasalita ako ng, when Manong, nagbayagin ni Manong. Parang ganon. Kakaasi ni Apo, kakaasi ni Ubing. Parang, kung meron akong konting alam sa Ilocano, pwede ko magsalita ng pakapi-kapirsang Ilocano. Yung isinabi ko sa Ilocano, pwede ko rin interpret sa Kapampangan. Kaawa-awa naman si Lolo, kaawa-awa naman si Ingkong. Kakaasi ni Apulakay, kaawa-awa naman si Ingkong. Pwede ko rin namang interpret sa Tagalog, pwede ko rin Englishin yun, pwede ko rin ilagay yun sa Kastila, pwede ko rin yung ilagay sa Portuguese, no? At pwede na rin akong magsalita ng kapirasong English, kapi-kapiraso, nakakapagsalita ako ng wika at naiintindihan ako, kapatid. Kaya nga may naaanib na mga Portuguese sa Portugal, may naiaanib na nagsasalita ng Portuguese sa Africa, no? Meron diyang 15 bansa sa Africa yata na nagsasalita ng Portuguese. Kung marunong na ako Portuguese, naaanib yung mga taga ron, yung taga kung saan-saan lugar doon sa Africa nagsasalita ng Portuguese, no? Kasi sa Africa may mga sa Cape Verde, sa Guinea-Bissau, sa Sao Tome, sa Principe, sa Angola, saka sa Mozambique, ang salita diyan Portuguese. Kaya nung nag-umpisa akong matutong magsalita ng Portuguese, naanib itong mga kapatid na ito. Sa Brazil, sa Portugal, sa Macau, sa East Timor, marunong ng Portuguese yung mga yan Salamat sa Diyos, natuto kong Portuguese. Natuto rin ako ng kapirasong Spanish. Kaya nagkaroon tayo ng kapatid sa mga iba-ibang mga Spanish-speaking countries. Sa Spain, may mga kapatid tayo. Dito sa Spanish-speaking countries, dito sa Latin America, merong kapatid sa Chile, may kapatid sa Guatemala, merong kapatid sa Dominican Republic, meron sa El Salvador, may sa Ecuador, sa Mexico, sa Honduras, meron sa Costa Rica, sa Panama, yan, mga Spanish yan sa Peru, sa Bolivia, sa Paraguay, sa Uruguay, sa Chile, sa Argentina, sa Venezuela. Meron tayong mga kapatid yan. Sa Colombia, marami tayong kapatid doon. Kasi, natuto akong magsalita ng kanilang wika. Nung umpisa, nagkangailangan ng mag-i-interpret. Pero nitong bandang huli, bihira nang mag-interpret yung pag may nakakalimutan na lang ako. Yun ang sinasabi sa Biblia, ang pagsasalita ng wika. Speaking tongues other than your native tongue. Ang native tongue ko, Tagalog.
Ang nanay ko kasi taga Maynila, taga Pasay. Kaya lumaki ako sa Pasay, sa Quezon City, nag-aral ako sa Quezon City, tapos finally, nagpunta kami sa Pampanga, natuto ako ng Kapampangan. Kaya marami akong alam na wikang sabihin. Pero ang hindi ko magagawa, maaatim, imbentuhin ko yung kung ano-anong ginagawa ng mga Pentikostal. Naku, kapatid na Carla, kung Pentikostal ka, lumayas ka dyan, niloloko ka ng mga pastor mo. Sana naunawaan mo ibig ko sabihin. Opo. Maliwanag na maliwanag po. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Yan, salamat po. Salamat sa Panginoon. At ito naman pong... Dito kapatid na Daniel na sa Facebook, kapatid na Daniel, bigyan lang natin ng pansin nito, kapapasok lang. Dito sa Facebook. Pakibasa mo. Ito po, sa Facebook account nitong si Niel Nabasca. Ang sabi niya po, bakit hindi ikaw ang magpapagaling sa may sakit kung ikaw ay sugo ng Diyos? Bongga ka ng bongga, wala naman nagawa. Sige nga, magpagaling ka ng may sakit. Sino naman ang may sabi sa'yo na lahat ng sugo ng Diyos nagpapagaling? Sino nagturo sa'yo niyan? Hindi ako nagke-claim na ako'y apostol. Pero halimbawa, sabihin mo, sugo ako ng Diyos. Lahat ba ng sugo ng Diyos nagpapagaling? Ha? Tanungin kita. Hindi ba si Timoteo sugo ng Diyos? Ayon sa Biblia, si Timoteo sugo ng Diyos. Si Tito, sugo ng Diyos yan. Napapagaling ba? Yung sakit nga niya, di mapagaling ni Timoteo eh. Basahin natin ang 5:23 ng unang Timoteo. Sulat ni Pablo kay Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Tignan mo, hindi nga mapagaling ni Timoteo sarili niya eh. Madalas siyang may sakit sa sikmura. Siguro, meron siyang baka may acid reflux pa ito eh. Madalas mong pagkakasakit. Hindi naman na ibig sabihin, kung sugo ka, magpapagaling ka na. Tingnan mo si Juan Bautista, di ba sugo siya? Hindi nga siya nagmilagro kahit isa eh. Wala siyang pinagaling eh. Gis 41 ng Juan, kapatid na Daniel. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi, katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Ngunit lahat ng bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Kita mo? Si Juan ay hindi gumawa ng tanda. Hindi siya nagmilagro, hindi siya nagpagaling ng kahit sinong may sakit. Pero ang lahat ng ipinangaral niya totoo. Kaya yung notion mo, kapatid, sana huwag kang padaya sa pastor mo na pagkasugo ng Diyos, kay magpapagaling na ng sakit. Ang sabi ni San Pablo, may rumbang kaloob na pagpapagaling ang lahat? Hindi. Lahat ba apostol? Hindi. Lahat ba propeta? Hindi rin. Lahat ba mga guro? Hindi rin. Lahat ba manggagawa ng mga himala? Hindi rin. O tapos, 30, may kaloob na pagpapagaling bagaan lahat? Hindi rin. Kasi nga, mismo mga sugo ng Diyos noong unang siglo, hindi nga napagaling yung sarili nila eh. O, tapos sasabihin mo ngayon, pabalik mo sa akin, wala naman akong claim na apostol ako eh. At kung sabihin ko man na sugo ako ng Diyos, dahil nagsasalita ako ng aral ng Diyos, wala naman akong kiniklaim na puder na pagpapagaling. No? Hindi ka biblical niyan, kapatid Daniel. Sana mag-isip ka. Si Juan, sugo ng Diyos, hindi gumawa ng anumang milagro o ng anumang tanda. No? Ang mga apostol ba, mababasa mo? Ang mga tinuruan ng mga apostol, kagaya ni Timoteo, ni Epaprodito, yung mga katulong nila, mga sugo ng Diyos yan, nasa Biblia eh. Pero hindi naman nagpapagaling yung mga yun eh. Kaya maling paniniwala yan, kapatid Daniel. Hindi naman kita sinisisi, baka narinig mo sa pastor mo yan eh. Maliban na lang ikaw mismo ay pastor.